Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto nyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami pong salamat. Kaya natin to. Yahoo! Alright! Yee! Grabe sa init, oy! Isang mainit na hapon, mga kaibigan. Welcome sa inyong programa, ang Radyo Mindanao. Dito lamang sa GXXX RPN Zamboanga City. Ito po niyang balingkod, Alazinto. Hello, howdy. Mayong hapon kaninyong tanan mga kigsunan. O kumusta ko karong adlaw o inaot nga gida maayong gyapon nasa tamayong panglawas sa maayong panghuna-huna. Kinilang gyapon si Abdel Disa nga moingon nga welcome sa atong tulmanon kining Radio Mindanao. Salamdo kanong kadantan mga don mga rayong maura kita niyo mga waktu ini mura-murahan ganda kita niyo halaw sahat sin halaw sumanawa dalam mura-murahan makusog and pamaranan taniyo nagnanapas da even welcome ha programa na to ini amen programa favorite singkatan favorite nila favorite hiapo favorite hiama hinda yuto kadantan na hiwapa in programa na to Radio Mindanao. Ay nako, grabe mga kaibigan, daming trabaho. Alam nyo, every week, every Friday, umuwi ako sa aming bahay. Sa aming bahay sa Maimbong, sa lalawigan ng Sulu. At kasama ko yung aking adoptive father, si Governor Sakurtan. At habang nandoon tayo ay kinocover natin yung mga iba't ibang activities ni Governor Toto Tan. At napakadaming mga proyekto. Ngayong araw na to mga kaibigan, ay merong silang meeting si Governor Toto Tan kasama ang mga police and military authorities. At pinag-uusapan ang peace and order kung paano mapapaganda pa lalo ang lalawigan ng Sulu. At ang daming mga activities talaga sa lalo na kung hands-on talaga itong si Governor Toto Tan. At nung isang araw lamang ay nagkaroon ng blood drive. Di ba? Binalita natin to. At the other day nagkaroon din ng meeting tungkol sa reproductive health. Diyan sa mga programa ng reproductive health ng ating pamahalaan, panlalawigan. At tuloy-tuloy. Nung isang araw ay nandoon si Colonel Divine Ray Pabayo Jr. Siya yung bagong commander mga kaibigan ng 101st Infantry Brigade. At nakipagpulong siya, nagbigay ng kanyang courtesy kay Governor Toto Tan. At usual, nagpasalamat ang Philippine Army. Itong si Pabayo sa suporta ng ating pamahalaang panlalawigan sa iba't ibang programa ng Philippine Army. At nagpasalamat din si Governor Toto Tan sa seguridad na pinoprovide ng mga militar, ng pulisya, di ba pang mga law enforcement agencies. Alam mo, brother, habang nasa Sulu ako, Friday ako malis nag-aeroplano kami. Aeroplano ni Papang Sakurtan.
At nasa ere kami, palanding kami ng Hulo, makikita mo, talagang napaka-progressive Ganon. ng lalawigan ng Sulu. At marami ang mga negosyo ngayon, hindi katulad dati, noong mga 2 decades ago. Yeah, so yung nabanggit mo si Colonel Pabayo, parang kilala ko yata yan eh. Matagal na yata kilala ko doon nung major pa yan. Talaga, okay. Oy, may nag-text sa atin. Si Vladimir Wee. Nagpapabate. Nasaan na ba si Vladimir Wee? Nasa Radyo ng Bayan. Malakas yung Radyo ng Bayan. Binabati natin yung taga-Radyo ng Bayan dyan. Ang lakas-lakas ng broadcast ng Radyo ng Bayan sa buong Baliwasan. Basta Radyo ng Bayan, talagang number 1 yan sa Baliwasan. Tamo, number 1 na naman. Kaya kami, number 2. Number 2 lang ang DXXX. Kasi lahat gustong mag-number 1. Pero congratulations dyan kay Vladimir Wee. At may trabaho na. Pag-igihim mo yung trabaho mo dyan, pare ko. At mahirap ang humanap ng trabaho. Kita mo ako hanggang ngayon 2,000 pa rin yung tinatanggap ko sa sponsor namin sa Mindanao Examiner Regional Newspaper. Mabuti na lang meron akong tatay-tatayan. At yun, tuloy-tuloy pa rin tayo mga kaibigan habang nasa area yung aeroplano namin, makikita mo yung napakaganda ng Sulu ngayon, yung mga beaches natin, yung Quezon Beach, napakalinis, yung Maubo Beach, napakalinis, at marami ang nung linggo nag-swimming kami diyan sa Maubo Beach, talagang yung ganda. Yung sa landing, doon sa airport, tuwing hapon, daming tao Ay, hindi lang tuwing hapon, kahit hanggang umaga. Oo, dahil sa umaga marami nagja-jogging Nag-jogging nga kami noong Sabado. Nag-jogging kami diyan noong Sabado at naglaro pa kami ng go-kart karting. At after that, nag-basketball kami habang, in between break sa trabaho. At inikot din namin yung Patikul, yung Talipaw. Talagang very progressive ang lalawigan ng Sulu sa ilalim ng pamamahala ni Governor Toto Tan at iba pang mga municipal mayors dyan sa Sulu Province. Sa Friday, lilipad na naman kami dahil yung mga bata nandun sa nag-aaral sa Sulu State College at busy kami. Friday, pagdating ng Sunday, nagluluto kami ng chula itung. Sarap. Oo, nagchula itong kami nung Sunday. Ako nagluto. At nagluto rin ako ng papait na kambing. Wow, charap. Kalami, katong miaging adlaw, miaging sumana magsunan, dito man din sa Tagakuan. Kini nga doon ang korma taga Maymbong ba. Dito siya weekend mga ulin niya sa dito. Yan nakita niya dito sa mga panghitabo dito sa mga development ba. Honorary Moro member ng tribo. Honorary Moro tribe. Now, mau ka na mga kaigsunan kining nyagi andapan niya ni Governor katong amahan ni Governor Toto Tan si Sakurtan mga kaigsunan nga gihimo na siya anak-anak ba. So usay kada Biyernes kuhaon na siya dire ug mulupan na po sila dito sa Sulu. Labi na diha taga-Hulo man na si Governor. So dihanan sila og dito ganin na sila sa Hulo. Aron pong makita ang isuroy-suroy po na sa siyang amamahan dito. Ginatawag na si Papang. Manuroy-nuroy sila dito. Ipakita po sa iya unsay mga kasayuran, unsay mga activities, mga development dito sa Sulu mga kaigsunan. O atong miaging simana ato nang hisgot-hisgutan dire ang development diha sa Sulu. Kaning mga unsa ni katong prisa bitaw nabanggit man to na sa una og nahuman na mga kaigsunan ang sports competition
diha sa Sulu og gatos ka mga tao no ang miadtong mitanaw nining regional games sa mga pribadong eskwelahan. Kiningingon silang PRISA, kining Private Schools Athletic Association or PRISA nga ginahimo diya sa lungsod sa munisipyo diya sa Jolo, diya sa Sulu Province dinhi sa Pilipinas. Siyempre din sa Pilipinas mga igsoon asam na dapit ning Sulu kung hindi diri sa Pilipinas. Pangatawa po mo diha unsa mo kunya tulo ka adlaw ni siya ang regional sports meets nga kining miaging adlaw na taon na human tulo ka adlaw miaging ning adlaw na human gani sa mga kaigsunan o gi-participate ni sa mga 5 ka mga eskwelahan gikan sa eskwelahan gikan sa Basilan, Sulu o Tawi-Tawi nga ginapasiugda napasiugda nila diha sa Notre Dame of Jolo or NDIC. Kadto ba tagtagulong sa una dugay-dugay mga sa katuig ta dito na sa entong Sulu no. Kaning adto dili pag improve pero karon daw matud pa sa atong anchorman nga improve na daw kayo. Lambo na kayo ang Sulu karong panahon sa pagka sa leadership pinaagi sa atong Langdon nga governor si Governor Toto Tan. Now mao ka na mga kaigsunan no og ang naay mga eskwelahan nga mi aten ining mga 5 ka eskwelahan ang usa ani ay ang Mahardika Institute of Technology gikan sa Tawi-Tawi Sulu College of Technology and og kining Notre Dame of Jolo College diya Sulu og ang Hardan Purigay Colleges Foundation og ang Purigay Colleges Technological Institute dinhi ni sa Basilan. Now, ang tumong aton mga kaigsunan aron po makita sa atong mga kabataan, sa atong mga estudyante nga gikan sa Basilan, gikan sa Tawi-Tawi nga aron sila kanong murag kanang masayod pud sila unsay mga kalihukan makita po nila unsay mga maayong mga talan-on diyan sa Sulu, di ba? O mamahimong pog makipagkuan kining banding-banding sila amiguhay ana aron po makita nila unsa man ang kinaiya aron masayran po nila unsa man ang kinaiya sa mga Suluano, mga tausog, mga kaigsunan, di ba? So mao kana ang nakita nila dito ang activities dito sa Sulu. So daghang kayong mga activities pa mga kaigsunan o katupaganing miaging adlaw naaga opisina diha tuwa dito ang PDEA aron mulantaw po sa mga lumulupyo diha katong mga naay gausar og mga droga na maligyag mga droga diha sa Sulu aron mabantayan na sa bagay ang Sulu mga kaigsunan dili kayo siya kining inguntang daghag mga droga diha no ang murag dili ra kayo siya, di ba? So wala kayo hilig ang mga uban sa negosyo nga droga diha sa Sulu. So sa bagay giunhan na sila sa atong mga kapulisan, sa atong PDEA po diha aron himay-himayon ang atong mga kabatanon o mga negosyante nga daily sila mag-mantener anang droga, dili sila magnegosyo ni anang droga kay daghan kaayo ang mabuang anang mga kaigsunan. Murag kadugay-dugay daw ang istorya direct binisaya mga kaigsunan murag binisaya naman ta kadugaya no. Mao na mga kaigsunan ang atong mga nagisgut-isgutan ni anang Sulu. Naray panahon makadungog ta kanang Sulu mga kaigsunan usa ka malambo usa ka kining lugar nga dato na usa ka lugar nga progresibo
usa ka lugar nga asenso o wala na tay madungog nga naay mga gira-gira diha. Hinaot nga wa na gira-gira diha kay lagi og maasenso na gani sila. Lambo na gani naanay mga negosyo, naanay mga trabaho, naanay panginayang mga kinabuhi ang atong mga lumulupyo diha. Kinsa pa may maghimo og daudan, kinsa pa may mangawat o kinsa pa may unsa ni negosyo mga dili mao, negosyo mga illegal kay ang ilang ginauna para sa ilang kaugmaon sa ilang mga ginikanan, kaugmaon sa ilang mga anak kay lagi og maghimo tag daudan din kay eskwela nga atong mga anak sumaw nang ginahuna nila diha. Ilabi na yung mga leader nato diha sa Sulu, wa na hinaon nga gihuna-huna kundili ang katawhan. Siyempre sila ay kwarta. Ang mga leader nato nanay kwarta, nanay mga kwan. So sila igong mutabang sa mga lumlupyo da sa mga tausog diha sa Sulu. Unsaon man na natin sa kwarta kay daghan naman tag kwarta. So nga tuwa na lang aron natay ligasiya bisag wa na ta din sa kalibutan apan ang atong ngalan ang atong pamilya sige lang gihapon nga labas, sige lang gihapon nga ginasangpit sa mga katawhan kay kini lagi maayo man kung naamay legacy, di ba? So kitang tanan kinahanglan natay legasiya, di ba? Nga kinahanglan nga bisag mawala ta din sa kalibutan na istoryahon ba? Na istoryahon sa atong mga parentes, sa atong mga amigo nga kana bitaw si Kwan kana bitaw si Kini ato ay kamayo gitong tao nakapahimo siya Kwan og de ba og dili pa gikan niya dili ni masiminto atong dalan og dili pa gikan niya dili ta makahimog balay maayo dili ta maka eskwela maayo ang atong mga anak kay pinaagi itong tawhana hala nalipo lang tanang mga droga. Nawala ang ng mga tao nga mga tulisan, nawala ang mga kawatan, gumika natong tawhana, di ba? So nang natay legasya nya kusahay ng uban diha nga tungod lagi sa pagka ingon nato nga natay legasya usay gani butangan nila nagkuan unsa ni bahimong ngalan sa dalan. Kanalit nga ako nakahimo kog legasya ni anang lugar. Butangan nagngalan nga kining ngalan siya ngalan ni Abdil. Abdil diba? Abdil sa dalan ni Abdil. Ngalan ni Adeo, ngalan ni Pedro o si Juan ba? Diba? Kay na may legasya nga nangahimo usahay ang ubang pudihang na butangan nag-estatwa. Butangan nag-estatwa arong mahinumduman sa tao nga kining tawhana mauni nagpalambo sa atong siyudad, sa atong komunidad. So, kudos sa atong mga kaparintihan, sa atong mga kaigsunan diyan sa Sulu, sa ilang leader diyan si Governor Governor Toto Tan, o giyang amahan, si Saportan, o ang ilang mga pamilya, kamaayagod nila mga kaigsunan. Inaot nga ang ilang mga tumong, ang ilang mga kining plano unta nga tanan ana materialize kay dili lang ang sila ang makaangkon sa kapayapaan sa kaayusan o kalambuan kundi tanang lumulupyo diha sa Sulu. Now na kini laging pagkabobre usahay nga wala na makaon ingon sila nga ang poverty ay dili nato nga ingon nga pobre mayon ta mao na makatuan na ta makahimo na tagdaotan no kinahanglan na dili pod na anay muhaton nato no kay kaingon sang uban pero sa bagay ingon kining pagkapobre lagi ay makahunaw na tag mga illegal ba di ta makahunaw na tag pamaaging kanang makakita din tag kwarta aron makakaundayon ang atong mga anak, di ba? Makakaunda na itong mga pamilya. Wa na naghuna-huna ang uban nga kanang gipakaon nila sa ilang pamilya gikan sa dili maayo, di ba? So makapakaon gani ta sa atong pamilya gikan sa binumba nga isda, gikan sa mga kinawat,
gikan sa mga shabu, di ba? Gikan sa mga unsa-unsang mga butang illegal, unya ipakaon nato na sa atong mga pamilya. So malipay ta, nabusog atong pamilya, malipay ta nga kita nakakaon karong adlaw nga gikan man dito sa illegal nga pamaagi. Now, ang resulta na mga kaigsunan, kayong gining gabar ba, di na ba magsaba-saba. Kalit na mo, kalit na siya mo, unsa ni, mo intra sa tuwa. Usahay, di dugay, no? Dugay, ang gaba, dugay mo abot. Pero naray panahon nga, mahibong ta, nga naman nga akong anak nga kamayo man kong tao, nga naman nga unang bugoy man kayo, nga nung akong mga anak nangawat man nga nung akong anak nga ani na maunang pangutana. Unsa may gipakaon nimo sa mga anak? Unsa may mura man tagkuan ani mura man tagpastorani nga unsa ni nag-preach sa inyo mga kaigsunan, pero inahalan kita ang tanan kining magmatngon ba mayo. So mayo na ang atong unta may mo na siyang pilot ba kanang sulo nga malambo diyan na sila kay kadaghanan lagi naay mga gubot-gubot, naay mga gira-gira, naay mga kalikuan ni mayo ang suluman ang murag una-una, no? So unaot nga pinaagi sa ilang leader nga si Governor Toto Tan o gang ubang pang mga leader diha nga magkayusan sila nga mulambo jud ang sulo sa pinaagi nila mga kaigsunan. Ug daghan kayo na may mga investors, mga dato mga investors nga mitabang mag-invest sa ilang negosyo diha sa sulo mga kaigsunan. Naapay mga laing nasod, katotong mga dakong nasod nga gusto mag-invest dyan sa sulo. So hinaot nga ang tanan na mamaterialize mga kaigsunan aron ang lumulupya diha sa sulo magmalipayon o mulambo. Tama. Ayan ang sinasabi natin. Alam mo, depende yan sa leader ng isang gobyerno. Kunyari sa municipal, provincial. Kung yung governor nyo ay masipag, syempre you expect na talagang maraming proyekto, maraming nagagawa. O kaya kung ang mayor nyo ay masipag, expect din na maraming proyekto. Pero kung tatamad-tamad, walang ginawa, kundi dumating lang dyan sa lugar niya every month para kunin yung IRA, yung share ng IRA, bulsa rito, bulsa doon. Share ng intelligence fund, bulsa rito, bulsa roon. Yun ang problema. Pero sa lalawigan ng Sulu, kitang-kita naman yung concrete accomplishments nitong si Governor Toto Tan at si former Governor Sakurtan nung during his term. Diba? Ayan ang sinasabi natin. Ayan ang maganda. Pero nako, problema na naman ito mga kabigan. Alam nyo ba sa Tawi-Tawi? Nagkaroon na naman ng hijacking ng Sunday. Nako. Tinira na naman ng mga Abu Sayyaf ayon sa Western Mindanao Command. Ang isang Vietnamese cargo ship malapit dyan sa may Baguan Island. Siguro sa may Turtle Island yata ito malapit. Mahahalos papunta ng Sabayan. At during the hijacking mga kaibigan, napatay yung isang sailor o yung seaman, isang crew member. And then natangay yung yung anim na mga Vietnamese sailors. At nagpalutang-lutang yung cargo ship na yan dahil meron pa pala mga ibang Vietnamese na mga seaman dyan. At nung umakyat itong mga Abu Sayyaf at nakapagtago sila, meron silang tinatawag ng mga panic room. So sa panic room, doon sila lahat pero namomonitor nila kung ano yung nangyayari sa taas. At nung tumakas na itong Abu Sayyaf ay kahapon, namataan ng mga mangingisda itong cargo ship na naanod napadpad dyan sa bandang Turtle Island at agad na inimpormahan mga kaibigan yung Philippine Coast Guard, yung Philippine military, yung Philippine Marines kung kaya't agad nag-dispatch
ang ating otoridad ng mga sundalo, polis. At nung pagdating doon ay nagpakilala sila, naghanap sila sa buong barko kung may mga survivors pa. Hanggang sa nagpakilala sila, lumabas na itong mga Vietnamese sailors sa 10. At ikinuwento na nga yung bagamat hirap sa sa communication, nakakapag-English naman itong mga seaman, at sinabi nilang inatake sila ng mga armado nung Sunday malapit sa Turtle Island. Pero nadala sila ha? Oo, anim ang nadala, isa yung patay dahil siguro maaaring niratrat kagad to ng laban. Hindi natin na mabatid kasi yung binibigay sa atin na impormasyon, mga kaibigan, ng Western Mindanao Command ay limitado. Limitado lamang, at ngayon ay hawak ng pulisya sa Taganak etong kaso. Pati yung cargo ship ay nasa pangangalaga na rin ng Philippine Coast Guard. Grabe, no? Nung November 11 lamang, kung di tayo nagkakamali, hinijack din ng mga Abu Sayyaf yung isang Vietnamese cargo ship. Diyan naman sa may karagatan ng Basilan, at 6 din yung kanilang hinila. Kasama na dyan yung kapitan ng barko. At hanggang ngayon ay wala pa tayong balita. Nakakapagtaka dito, sinasabi ng Western Mindanao Command, sinasabi ng Armed Forces of the Philippines, marami kaming mga dineploy ng mga sundalo at naghahabol sa kanila, libo-libo, sa kautusan nitong si Tatay Digong Duterte. Pero sa kabila ng lahat, yun ang nangyari. Nakuha, na hijack yung Vietnamese cargo ship sa karagatan ng Tawi-Tawi, na bahagi naman, mga kaibigan, ng Autonomous Region and Muslim Mindanao. At sa naturang lugar din sa Turtle Island ay pinasok naman ng mga Marines yung isang lugar dyan, at na-interrogate yung isang suspected Abu Sayyaf member na si Al Abdullah. At during the investigation ay inamin niya na may mga armadong lalaki ang nakitira sa kanyang bahay at nag-stay for how many hours or day, dahil nakatanggap nga ng report yung Philippine Marines. After the interrogation, sabi nung si Abdullah, wala siyang kinalaman dyan, kundi hindi niya kilala yung mga tao. Kaya nung umuwi siya, pinauwi siya after the interrogation. Bumalik. Meron ng dalang M16 automatic rifle at pinaputukan yung mga sundalo. So, gumanti naman ng putok. Putok. At napatay itong si Al Abdullah, na sinasabing spotter ng Abu Sayyaf. Pag sinabing spotter, ito yung tumitingin kung may mga dumaraan na malalaking barko, at pag may dumaan na malalaking barko, titimbrihan na kagad yung mga kasamahan, kukunin na yung kanilang jungkong o kaya yung speedboat, ayun na, haharangin na yan. So yun ang matindi ngayon, dahil yung Tawi-Tawi napakatahimik yan. Pero sa mga nakalipas na mga linggo, na mga buwan, mga kaibigan, marami tayong ibinabalitang galing sa Western Mindanao Command. Na may napatay dyan, may nahuli dyan ng mga Abu Sayyaf, di ba? Yung kakatakot na, yung Tawi-Tawi. Kaya nga naman yung mga European countries, Japan, yung Amerika, ay lagi nagpapalabas ng mga notice sa kanilang mga citizens na huwag silang pupunta sa Sulu Archipelago at sa iba pang bahagi ng Mindanao. Yun, maubitaw mga kaigsunan, no? Murag naana po'y butas ng atong seguridad. Si may istorya bahay ni ng seguridad diyan sa karagatan ba? Madod pa sa USA, madod pa sa AFP, madod pa sa kapulisan, naa sila yung mga bagong mga speedboat. Asa mo na mga speedboat, mga kaigsunan, asa mo na gigamit nila, di ba? Mga kita mga dahay, mga barko doon sa Navy na anay, pero wala man ta mga kitag barko sa Navy nga naapirmi diyan sa laon. Asa man makita natin sila, naana ng daplin, naana ng pantalan, gana sila, gadungka-dungka sa pantalan, pero wala gani na maunsahay. Mga kita tayo, kibalo ba ata, sige, tagato at tuglaod, mga kaigsunan, bitalag salay mga gina ay mga mga nabal na ay mga speedboat sa mga katong kusog-kusog nga mudagan, sa mga sundalo, sa mga pulis. Pero murag talag sa lang mga kaigsunan, maunang usahay di tagasabot nga nagmuhatag sila na ay magipahimo nila mga speedboat, na ay gipahimo nila mga unsa-unsang mga kusog nga mudagan dia aron maabtan ning mga pirata.
pero makakita na aras daplin. Din hilang ganin sa sumbuang nga maigsunan mo tugag diha maligo ka na ay mga kusog kay dagan mga speedboat sa mga sundalo sa mga pulis pero kutob ra po diha di man po muadtog law dito layo kayo, di ba? Now ambot sa kahay na hitabo ato karon so mao na mga kaigsunan na pirmi na pilara to katong November nga miagi na po nga gi-hijack barko diha din sa Basilan dito sa Sulu. Unya karon na po sa Tawi-Tawi pila na mga barko ang miagi ng Tawi-Tawi mga kaigsunan gi-hijack gipiratan ining mga bandido mga kaigsunan no wala naman po nahimo nga atong kagamhanan iguran sang ina lang giapas kutob na sila mura kay ingon nila nga ningas kugon ba mura ka nang ningas kugon pananglit dahil mahitabo karon ulad kag mga duha ka semana sige na sila patrolya na siyempre katong mga pirata di mo na sila motuglaod kay makita nila nga mga barko sa mga speedboat sa atong kagamhanan di siyempre di na mo ato ikaw god unya pag humana na wala na sila makita mula ilo na po ang atong kagamhanan di ba dito na po sila padaplin pirmi padaplin walay mag-standby dito sa laod untang kada gabi kada adlaw tabay nga magkuhan-kuhan diyan sa laod ba di ba pilara kod kita nakaagi man tag ako nakaagi man kog sundalo Navy man ta pero usahay kinilaging barko sa mga Navy darang gyapon sa daplin pirmi diha sa kining magpatrolya gani na sila murag talagsa ba murag dili kayo pirmi ba di ba so untang kanang mga barko diha nila untang pirmi na dito sa laod nya diha sa laod una na usa ka buk nga frigate or usa ka patrol ship na po yung mga anak-anak ba nga kusog kay mudagan usa ka bulan na sila dito libot-libot na sila dito sa laod pagkahuman nanapoy mo puli nang gyapon ba aron nga mabantayan jud nato ang atong mga kining mga barko nga moagi diha sa karagatan nato pero unsa mga kaigsunan ug ato po silang pangutanon sige ming kapatrolya sige ming ano man na may mahitabo di ba so mao na mga kaigsunan manawagan punta sa atong mga silingan sa atong mga sibilyan nga duol ng mga baybayon makakita gani mo mga unsa mga daotang tao diha naa sa inyong mga silingan yung tagsa-tagsa nga naay sa inyong mga balay nga silingan ninyo nga murag nasuspetsahan ninyo nga murag dautan ang tuyo murag lain ang tuyo naghimo bagbomba diha o nagunsa ba nga kita ra ba masayon man ta unsay kalihukan niya ng mga tawana di ba kay giha kita sa barangay so makita nato na sila unsay nangagibuhat nila so kita pod nga di ta sugot nga maglaylo ta di ta sugot nga kita mahimog mga kuan so mao na mga kaigsunan ay murag kining magpaila-ila sa taba sig wala sila masayod asa sila naminaw. Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto nyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami pong salamat. Kaya natin to. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda Triple X Zamboanga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Alright mga kaibigan, ganap ng alas 2:36. Sa buong kapuluan kayo nakikinig pa rin sa Radyo Mindanao, the best. Dito lamang sa Triple X RPN Zamboanga City. Tawagan nga natin yung PA, tawagan natin si yung Samselco. Para tanungin natin kung ano yung nangyari dun sa meron mga kaso ng pilferates dyan sa Mampang tsaka Tarantalon. Pakihanap si Ferdy Rodriguez, yung PIO. Yung PIO ng Samselco. Telepono. Wala tayong telepono. Sira. Ano pa sira sa atin dito?
Ay, nako. Alam nyo mga kaibigan, merong nabisto itong mga inspection team ng Zamboanga City Electric Cooperative dyan sa Talon-Talon at sa Mampang. Sa Zamboanga City pa rin yan mga kaibigan. Yung mga bahay na may mga illegal electricity connection. Pero ang alibis ngayon ng Samselco ay hindi raw nila makasuhan. Itong mga bahay na may mga illegal na connection sa kuryente. Dahil wala daw magwi-witness o magte-testify o magsasampa ng kaso upang sila ay mabigyan ng parusa. Ano ba naman tong Samselco? My goodness. Kailangan niyo pa ba ng witness na magte-testify na merong illegal connection dyan sa mga bahay na nahuli ninyo? By the mere fact na yung bahay na yan ay walang metro at nakatap sa kuryente, sa poste o sa kawad ng Samselco lines, ebidensya na yan. Kasuhan niya na yung may-ari ng bahay. Dahil caught in the act, in flagrante yan. Alam nga naman, meron ka nakitang shabu sa lamesa ng kapitbahay mo. Kailangan mo pa ba maghanap ng testigo na sino naglagay ng shabu dyan? Ibang klase rin itong Samselco, kaibigan. Alam nyo, talamak ang illegal connection ng mga kuryente sa Zamboanga City. Naku, ang dami dyan. Problema, parang inutil itong Zamboanga City Electric Cooperative. Dyan dati, yung kapitbahay namin, nahuli. Nagkukumahog yung isa sa mga nakatira sa kapitbahay namin, umakyat ng bubong at saka nagkukumahog na tanggalin yung illegal connection. Nag-blackout tuloy kami lahat. So tumawag sa Samselco ibang kapitbahay, pinuntahan doon, nakita na merong illegal connection, so tinanggal nila. Hindi man lang kinasuhan. Hindi man lang kinasuhan yung may-ari ng bahay na nahulihan nila na may illegal connection. Sa awa ng Diyos hanggang ngayon, illegal pa rin. Wala pa rin silang metro. Ayun ang matindi. Kaya sila malulugi. hindi sila tayo. Kasi tayo nagbabayad dyan. Nagiging papasok sa systems loss yan. Dahil pag yung mga taong nagnanakaw ng kuryente, wala silang binabayaran, siyempre yung kuryente, tumataas ang ang konsumo. So sino nagbabayad yan? Tayo mga legitimate na cooperative members. Hindi natin matawagan yung Samselco ngayon dahil sira yung aming telepono. So hindi natin mahinga ng pahayag. Pero ang isa sa mga alibis nitong Samselco ay wala daw gustong mag-testify at natatakot. Definitely matatakot yan. Pwede ba naman yung kapitbahay nila na magsabi sa Samselco, yung kapitbahay namin naglagay ng kuryente, punta kayo kagad dito. Siyempre hindi. Di nag-away-away sila dahil sa kuryente. So ang dapat ang ginagawa dito mga kaibigan ng Zamboanga City Electric Cooperative, dapat meron silang inspection. Kahit once a week ang inspection. For example, itong week na to sa Tetuan, next week sa Talon-Talon, o kaya sa Mampang, Santa Barbara, Santa Catalina. Makikita niyo naman, lalo-lalo na yung mga nasa loob ng mga compound. Hindi lang yung mga household. Pati yung mga pabrika. Tignan niyo yung mga pabrika. Nasa loob ng compound yung mga metro nila. Bakit nasa loob ng compound yung mga metro nila? Dapat yan nasa labas. Ngayon, kung mag-i-inspection, mag-i-reading, di nagkukumahog yan. Kung meron man silang ginagawang milagro. Diba? Kailangan natin dito talaga political will. Pag wala kang political will, hindi matatapos itong problema. Yung Samselco, palaging lugi. Ang daming manager na umupo dyan, mga kaibigan, dyan sa Zamboanga City Electric Cooperative. Pare-pareho ng kaso. Tinanggal, umupo, tinanggal, umupo, tinanggal, umupo. Nako. Katulad yan, kailangan natin ng matawagan. Wala naman tayong telepono. Nakikinig naman ng Samselco ngayon. Ayaw naman tumawag sa amin dito. Ayaw tumawag siguro. Nako, ewan ko ba. Ayan ang problema. Pagdating sa nakawan, napakagaling ng mga ibang tao. Ang kawawa dyan, yung mga lehitimong nagbabayad ng kuryente. To, tinuod na mga kaigsunan, Kay laging ubang po mga tao ba? Anong di man po
May kaingunta nga, wala man tayo kwarta magpakabit og kuryente. Maraming pera. Kunya, usahay, mauna nga gahapon nga, kawat gahapon na mga igsunan, di ba? Kawat gahapon na kay na magpakabit ang kuryente. Unang uban niya, magasto. Kabit ang kuryente, pila may magasto na to. Di ba? Wala pa mayon tayo kwarta dong. Ato sa ka, hibalo kag mukuan. Hibalo kang mangita na silang mga tao gikang po sa ko. Mangita na silang tao gikang hibalo nga mo kabit-kabit og kuryente sa mga poste diha. Tagaan lang og 500 o 1,000 ba. Nanay kuryente sila. Di ba? Nanay kuryente mo ba na pero mga kaigsunan illegal ka na, di ba? Ganyan yung ginawa sa kapitbahay namin dati. Imagine, pumunta sa kapitbahay. Maliit na bahay lang yun, parang barong-barong. Kuputulan ng kuryente. Para to, misis, hindi kayo nakapagbayad, may utang kayo. Puputulan namin kayo. Parang nagpaparinig. So, nagbigay ng 100. Di hindi na pinutulan ng kuryente. Anong nireklamo namin sa Samselco? Sabi kasi mga contractor yan di ba? Yung mga contractor din, papalit-palit. Kaya mga kaibigan, huwag kayong papayag. Pag may mga nagpuputol ng kuryente, sabihin sa inyo, sige, bigyan nyo na lang ako ng 50 o 100. Hindi namin puputol. Balikan namin kayo sa susunod na sweldo na. Nako, sumbong, kunin nyo yung pangalan. Sumbong nyo kagad. Tignan natin kung aaksyonan to ng Zamboanga City Electric Cooperative. Kaawa-awa naman tong kooperatiba, mga kaibigan. Lubog sa utang. Nako. Ang daming utang. Tapos ang sisisihin ng taga Samselco, yung mga consumers kasi hindi nagbabayad. Naku, huwag nyo sisihin yung consumer. Ang sisihin nyo yung sarili ninyo dahil hindi effective ang collection performance ninyo. Kung effective yung inyong collecting arm dyan, dapat ako kolekta yan in time. Pag hindi efficient yung collection nyo, definitely talaga magkakatongpats ang utang ng Samselco dyan. Interest pa lang di ba? Kaya kailangan pag hindi nagbayad, 1 buwan, 2 buwan, putol ka agad. Hindi pwede yung namimili kayo kung sinong puputulan nyo. Pag pobre, putol ka agad. Pag mayaman, pagpigyan natin. O kaya pag mga industrial mga consumers, okay lang yan, magbabayad naman yan. O kaya pag City Hall, okay yan, dyan naman si Big, magbabayad yan. O kaya pag Western Mindanao Command, wala pa kasi silang pera. O kaya pag PNP, okay lang yan. O kaya pag General Hospital, ayun mga sinasabi natin, walang pabor-pabor dito. Kailangan pantay-pantay sa tingin ng lahat. Hindi pa pwedeng may pinapaboran kasi kawawa naman yung maliliit. Ang problema niya, pag pinutulan ka, sasabihin siya, kailangan mo magdeposito kasi ito yung sa NIA, ine-enforce. Samantalang hindi naman lahat kinukuha ng deposito. Di ba? So, kailangan maging consistent yung Zamboanga City Electric Cooperative sa koleksyon. Maglagay kayo ng taong matibay ang bituka na walang papaboran. Pasalamat din kayo sa Task Force Zamboanga na sumasama sa mga nagdi-disconnect ng kontador. Kasi hindi naman lahat napapasok ng Samselco. Dahil pag pinutulan nila yung isang lugar, nako, habulin sila ng taga. Habulin sila ng itak, ng kutsilyo, babarilin pa sila. Diba, dapat meron tayong paraan upang masawata itong problemang ito, lalo-lalo na yung mga illegal connection. Pag hindi nagbayad, disconnect ka agad. Dahil hindi naman lahat pantay-pantay ang tingin ng Samselco. May pinapaboran din yan. Diba? Kasuhan ka agad pag mga illegal na gano'n. Yung mga pilferates, bawal yan pag nanakaw ng kuryente, mga kaibigan, bawal. Pag nanakaw ng tubig, bawal. Basta nakaw, bawal. Kahit sa pag-ibig, bawal. Diba, Ramil? Ganun lang yan. Ay, sandali, bago tayo magtapos. Mga kaibigan, yung ating sponsors, pasa mo na. Baka hindi magpaswelding sponsors natin, hindi mag-renew ng kanilang advertising sa atin. Yari tayo. Mga kaibigan, available na yung paborito ninyong newspaper. Yung Mindanao Examiner Regional Newspaper. Abangan natin yung kanilang banner ngayon. Chairman Hostage, pupugutan ng saya. Ako nagbigay hanggang Pebrero 26, mga kaibigan. Sa linggo, Dia de Zamboanga yan, pupugutan ng Ambo Sayap.
Yung kanilang bihag na si Jürgen Kantner. 70 years old to, na dinukot sa karagatan, mga kaibigan. Isa tong German national na hawak ngayon ng Abu Sayyaf. At nagtidemand yung Abu Sayyaf ng 500 million ransom. Tapos binabaan, ginawang 30 million. At pag hindi raw nagbayad to, talagang pupugutan nila, papatay nila. Nako, labag sa ano yan, haram yan, bawal yan. Ang pagpatay sa inosenteng tao. Sa iba pang headline, sagupaan, patuloy pa rin sa Mindanao sa pagitan ng NPA at ng Armed Forces of the Philippines. Ang kahilang headline pa, athletes and sports competition prepare for national meet. Ito yung PRISA, yung Private Schools Athletic Association Games. Sa loob naman, ito, binalita na natin itong armed sense relief aid to Surigao earthquake victims. Security tight in Zamboanga Highway after ambush. ARMM earmarks 199 million pesos for Basilan Road projects. Wow. At Indonesians in southern Philippines told to be vigilant. Sulu Brad drive successful. DILG ARMM strengthens capacity of law enforcement agencies in filing drug cases. Regional Peace and Order Councils in Mindanao hold meeting with DILG Secretary Sueno. At sa technology tips naman ng Mindanao Examiner, brought to you by Android Pit. Ang kanilang technology tips ngayon ay how to calibrate the sensors on your smartphone. At sa recipe, puchero. Wow! Itong puchero, pwedeng manok, pwedeng baka, pwedeng mamoy. Depende sa inyo kung anong gusto nyo. Napakasarap nitong puchero. Katulad ngayon, yung mga kasamahan namin kumakain ng pucherong karimagi. Pawis na sa sobrang anghang. Gutom. Laging gutom ang mga tao dito sa aming studio, mga kaibigan. Mainit na, gutom pa. So sa Cebu Examiner naman, mga kaibigan, ito yung nasa back page ng Mindanao Examiner Regional Newspaper. Order batok sa illegal nga suga, gilagtaan ni Duterte. Drug-free sticker ipapilit sa balay sa mga adik. Ayon pa kay DILG Secretary Ismael Sueno. Undocumented Pinoy sa US tabangan sa DFA. Yan ang mga balita na mababasa ninyo, mga kaibigan, sa Mindanao Examiner Regional Newspaper. Available na yan sa Zamboanga City, sa Ipil, Pagadian, sa Sampaba, Davao, Cotabato, Cebu, Coronadal, Digos, marami, iba't ibang lugar, hanggang sa Quiapo. Nawalan daw ng examiner dyan sa labas ng Islamic Center sa Quiapo. Nawala kasi ni raid natakot yung dealer daw ng Mindanao Examiner. Kaya ilang 3 linggo yata nawala ng dyaryo dyan at marami ang naghahanap. Pero kahapon, isang araw pa, mga kaibigan, available na. Dumagdag pa, naging 5 yung dealer dyan sa labas ng Islamic Center sa Quiapo. Sa Itiague, meron din sila. Pakalakas ng Mindanao Examiner Regional Newspaper. Kaya kung gusto nyo mag-advertise, punta na kayo. Sa Mindanao Examiner Regional Newspaper, dyan lamang yan sa Nunez Extension, sa Zamboanga City. O kaya ay sa Davao City. Meron silang opisina dyan sa Matina at Davao City. At kung gusto naman ninyo mag-advertise sa Radyo Mindanao, marami tayong advertisers dito. Maaari niyong hanapin si Abdel Diza. Punta lang kayo sa Radyo Mindanao. Sa Dito Polex, hanapin niyo si Abdel. Magpalagay na kayo ng advertising ninyo. Para tuloy-tuloy itong ating Radyo Mindanao. Ito yung programa. Hindi sa amin to. Kami ay nakaupo lamang dito at binabalita namin ay para sa publiko. Ang laman ng aming mga balita ay chismis. Opinion.
At siyempre, yung mga nababasa ninyo sa mga pahayagan sa national dailies, sa mga television at national radio. Yan ang Radyo Mindanao, the best. Mga kaigsunan, kining atong programa lagi, kining Radyo Mindanao, kinahanglan nga din mo magpa-advertise, di ba? Sige lang, naari panahon nga munuri-nuri ko din sa inyo ha. Medyo murag wala naman tayo panahon na mga kaigsunan, mga suki natos kanginan, manamilit na po kami, di ba? O daghang salamat sa inyong walang sawang pagpaminaw sa adong tulumanon. Kanilang gihapon si Abdel Maingon nga mayang hapon kaninyong tanan. Alright. Kumakain kami ng Maggi Curry dito, potserong Maggi Curry. Imaginary lang yung potsero, pero yung Maggi Curry to tunay. Andito yung mayaman na contractor eh. Mayaman to, daming pera dito. Secret millionaire. Papansit ka, oy. Birthday ito ni Cecil Aboy ba? Oy, Cecil. Astilan, oy, asa man pansit? Papalit dia sa Flavorite, diba? Bihon, chicken, ay ng baboy, kay haram na ang baboy, oy. Di ko magkaon ng baboy, haram. Pero mga kabigan, lahat tayong oras. Maraming salamat sa lahat ng mga aming mga sponsors and advertisers. Oy, kila Sulu Governor Toto Tan, maraming salamat to. At kay Papang Sakurtan sa kanilang patuloy na suporta dito sa Radyo Mindanao. Friday, balik huli na naman tayo. Nako, puro trabaho, sideline. Hanggang sa susunod na bukas, mga kabigan. Nako, talagang pasensya na. Sagad na kami sa oras ngayon at ang laki na ng mata nung aming PA dito. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa gutom. Luwa na yung mata. Hanggang sa susunod na bukas, mga kaibigan. Ito po nyo balingkod, Lalazindo. Nagsasabing isang napakainit, napakagandang hapon sa lahat. I love you, mama. Chup chup.